Na-alarma kami dito sa datos na inilabas po ng Department of Health na 40% po ang pagsipa po ng dami ng nagka-dengue mula January 1 hanggang February 1. Dito sa Quezon City, meron ng outbreak, and then sabi nga niya ng DOH, ng spokesperson na si Albert Domingo, hindi niya binanggit, pero 8 other areas ay nakitaan din na talagang ng kakaibang paglobo ng dami ng dengue. Kaya minabuti po namin tayo ay magkaroon ng review about dengue. O basic muna tayo. Ano ba ang dengue, Doktora? Ang dengue fever po ay isang viral infection na nakukuha natin mula po sa kagat ng isang uri ng lamok. No? It is an arbovirus. Dala-dala po siya ng mosquito na tinatawag nating Aedes aegypti. Aedes aegypti. Opo. Itong lamok na to po is a daytime biter. So, pang-umaga po yung shifting niya, yung duty niya pang-umaga. Hindi po siya pang-gabi. Tapos kung titingnan po siya ng malapitan, meron siyang karakteristik na stripes. Parang may stripe siya, parang siyang zebra. Tapos po, ang nagdadala po ng virus na dengue ay yung babae, yung female mosquito. Kasi kailangan po nila yung dugo ng tao para po sila ay mangitlog. So, hindi po nila kasalanan nakakagat sa atin kasi yun po ang parte ng life cycle nila. Okay? Ngayon po, ang dengue po, meron pong 4 na serotype. So, may tinatawag na dengue 1, 2, 3, and 4. Pag kayo po ay nagkaroon ng dengue, halimbawa ng serotype 1, magkakaroon po kayo ng lifelong immunity against serotype 1 only. Hindi po kayo protektado sa dengue 2, dengue 3, and dengue 4. Okay? So, pwede po ang isang tao ay magkaroon ng dengue ng 4 na beses. Ng maraming beses. Okay? At ang masaklap po dito, usually yung pangalawang second round ng dengue, yun po yung mas malala o mas grabe na. Second round? Second round. Yeah. So, halimbawa, nagka-dengue po kayo ngayon, nakagat kayo ng dengue 1, halimbawa, no? Kadalasan po, mild lang po yan. Sa ilang libo pong nagkakasakit ng dengue, na nakakagat nga ng yan. Tinan nyo, ma'am, ang ganda. May stripe siya. Ang nangyayari niyan, kadalasan po, very mild infection lang siya, lagnat, na hindi natin parang masyadong papansinin. Kaya kadalasan po, may tinatawag po tayong parang subclinical or yung infection niya ay hindi po talaga enough to warrant hospitalization. So, marami po dito sa Pilipinas ang may ganun po na hindi nila alam na sila pala ay nagka-dengue na. At nalalaman na lang po pag nagkakaroon na ng pangalawang encounter with dengue at medyo mas grabe na po yung epekto sa katawan at nagpapatingin sa doktor at may mga ginagawa po tayong test tulad po ng dengue NS1, dengue duo, kung saan nalalaman po natin kung lalo na po yung dengue duo, nalalaman po natin kung kayo po ba ay may previous infection at may current infection. Yung pamumula po ng balat, okay, that is actually petechial hemorrhages o yung parang sa may mga pumuputok na po ng mga blood vessels dyan. So parang iba po yung pagkapula ng dengue. So sa ngayon po, ang dengue po talaga ay endemic sa Pilipinas. So when we say endemic, talagang matatagpuan siya locally, no? Endemic. Yes po, talamak po siya. Kumbaga sa andito po siya. Kasama po natin siya sa pang-araw-araw na buhay natin. Pero po, hindi po siya kasi when we say endemic po, pag nagkaroon po tayo ng kakaibang pagdami ng kaso, yun po ang tinatawag natin na outbreak. So, kung baga sa isang taon po, meron kaming unexpected number of cases na masasabi natin within the normal range ng expected number of cases. Pag may nakikita po kaming parang kakaibang pagdami o pagbulusok ng kaso, doon po natin masasabi na baka nagkakaroon na ng outbreak. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.